Marami sa atin ang gustong yumaman pero hindi natin alam kung paano, ano ba talagang dapat ng ibig sabihin ng tunay na yaman. Ang tunay na mayaman hindi lang magkaroon ng maraming pera, magandang bahay, magandang sasakyan. Ang tunay na mayaman ay may control sa kanyang oras. Late ka naman umuwi dahil nag-overtime ka parati, hindi ka makakain on time. At the same time, wala ka ng panahon para sa pamilya, wala ka na rin travel time, wala ka na rin talagang me time. Kung ganito ang sitwasyon mo ay hindi yan ang tunay na kayamanan kasi hindi mo halos hawak ang iyong oras at wala ka na rin panahon para sa iyong sarili. Tatandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasusukat sa kita at sweldo. Kaya naman, pangalawang pamamaraan para malaman mo na talagang ikaw ay tunay na mayaman kung alam mo ano ang layunin ng kayamanan. You should know the purpose of wealth. Alam mo, siyempre, ang layunin talaga ng pera is definitely, pag may pera ka, mapalago mo pa yung pera mo, mapadami pa yung pera mo. Pero ito naman, kailangan po natin maintindihan. Ito, para sa akin gusto nyo ba talagang malaman ano ba talaga ang layunin talaga ng pera? Ang layunin talaga ng pera is, number one, mapagaan ang buhay mo. Di ba? Sa totoo lang hindi naman yung nabibili yung gusto natin Yung gusto natin yung gumaganda ang ating pakiramdam, hindi na tayo nag-aalala tungkol sa pera, hindi na tayo hindi na tayo natatakot na baka maputulan tayo ng kuryente. Hindi lang yun. Ang syempre, kailangan po maglaan din tayo ng pera. Kailangan pag-ipunan, di ba? Para hindi maubos, para pagdating ng panahon, kung gusto mo mag-invest, kung gusto mo magnegosyo, di ba? Ay yan ang pinakamahalaga. Kasi ito totoo lang gusto mong magnegosyo, gusto mong mag-invest pero wala kang ipon. Ano mangyayari? So another purpose of wealth para sa akin is for you to share. Alam mo, sa totoo lang the reason why God wants to bless you and me so that we can become a blessing to others. Tayo po ay pinagpala ng Diyos para tayo ay maging pagpapala sa kapwa. Tama o mali? Di ba sarap ng feeling pag nakakatulong ka? Bakit di natin araw-arawin? Kaya nga kailangan malaman natin ang layunin ng pera, pampagaan ng buhay. Di ba? At the same time, para papalago. At the same time, pampatulong sa iba. And last but not the least, ano ba talaga layunin ng pera? Is to create passive income. Ito yung punto na kahit na hindi ka na nagtatrabaho, meron pa rin pumapasok na pera at meron kang pagkukunan ng gasto sa araw-araw. Isang magandang passive income, definitely hats off talaga ako, is really property. Kaya kung meron kayong extra ng pera, di ba? Extra. Dapat hindi nyo lang nilalagay sa bangko kasi liliit ang halaga because of the inflation, pagtaas ng presyo, di ba? Pero pag nilagay mo sa properties, di ba? Ano mangyayari po niyan? In 5 years, 10 years, magdodoble, magtitriple. So in other words, lumalago ang halaga. Kaya kailangan po natin pagplanuhan at masimulan ang gusto natin sa pamagitan ng passive income para pagdating ng panahon, pag nag-retire ka, wala ka talagang aalalahanin at meron kang kapanatagan ng iyong isipan at ng iyong puso.